Isang tonelada na hollow blocks ang ikinarga ko sa farm vehicle ko. So bibili tayo ng 120 hollow blocks para sa ating 297 square feet greenhouse project. Maraming nagsabi na sayang naman daw, masisira daw na maaga ang aking pick up. Well, kinargahan ko pa rin. Kasi ito ang purpose niya. Tara! Maaga akong pumunta sa farm para makapag-estimate at makapamili ako ng materyales. Sinukat ko lang at nag-compute para sa bilang ng hollow blocks. So width natin, kailangan natin para sa both sides ng 34 hollow blocks. Kailangan natin ng 82 hollow blocks naman para sa dalawang side naman natin. Ang total natin bibilihin ay 116 hollow blocks. So bibili tayo ng 120 hollow blocks para naman may extra tayo. Pumunta na kagad kami. Magtatanghali na kasi, linggo. Half day lang ang mga hardware. Bumili na kagad ako. Nagpahabol pa ako ng plywood na 1/8 para sa molde ng ating mga pamoste. 1/8 na plywood lang. Pumunta kami sa likod, dala-dala sa 15 at dito ang kargahan ng mga hollow blocks. Nilatagan ko ng lumang trapal para hindi naman masyado makiskis at magasgas ang bed ni 15. Kinarga na ni Sir. Marami daw namang nagkakarga ng mga ganito sa pickup nila na customer. At ang maganda, follower ko si Sir. Pinakarga ko na nga pala dito sa pickup kasi half day lang sila. Wala silang deliver. Kailangan ko na masimulan ng project at magagamit na naman natin ito. And then, akala ko ang isang hollow block nasa 2 kilo lang. Yun pala, nasa 9 to 10 kilograms. Depende sa moisture content. Meaning, ang 120 na hollow blocks ay 1.2 tons. And 240 kg na semento. 1.44 tons? Okay, una, 1 ton lang ang payload capacity ni 15. Pangalawa, ang tire pressure ko ngayon ay 29 PSI for all tires na hindi pangkargahan. Up to 36 PSI kasi dapat ang gulong kapag loaded. Mapapangit ha? Sabi naman sa akin kaya daw yun. Testing. 70 pa lang ang hollow blocks. Kita na kagad na nakababa na ang molye at ang ating gulong pirat na. Puno muna, kaya naman sana kaso yung gulong ko 29 lang yung walang karga. Kung naisip na ganito pala kalaki ito. Okay, babalik na lang tayo. Ibaba na muna natin ito sa farm. Ramdam ko na nakaganon yung sasakyan, pero as to batak parang wala. Nakarating naman sa farm nang walang aberya. Kaso, ang tagamando ko pag atras ay siya pang magpapahamak sa akin At ibinaba namin sa malapit sa project. Nagpicture ako at nagpost na 1 tonelada ang ikinarga ko sa aking pickup na from the very beginning ay sabi ko ay kalabaw ko at gagamitin ko sa negosyo at included dyan ang vlogging. Ang daming comments na nanghihinayan sila, magagasgas daw. Sinilaula ko di umano ang aking pick-up. Masisira daw sa pagtitipid ko. Ang sabi ko naman, gasgas? In case, I don't mind. Pero wala naman naging gasgas kasi may truck bed naman, di ba? Hindi rin ako nagtipid. Time ang tinipid ko at hinabol. At ano kang expectations ng ibang nag-comment? Nasa garahe ko lang to? Nakakulambo at laging makinis? Ang dami rin naman nag-share ng mga pictures ng biyahe nila na pangwasiwas din nila ang kanilang mga pickup, which is yun naman talagang purpose. Okay, pangalawang hakot tayo. Sa pangalawang hakot, wala na yung partner ni Sir. Di nakapa-extra si J-Man. Kanang araw mo dito, J-Man? Ilan na? 450. Semento naman ay kinarga. 6 na sakong pinakamura na semento. Lastly, ang plywood. Kinarga at itinali. Sa pag-uwi, bumili kami ng mga tinapay pang merienda. Sa bigat na rin mga buhat inari. Ibinaba sa malapit at may bubong ang semento at plywood. And then, tinapos namin ang pagbaba ng mga plywood. Nagmerienda ng malamig na juice at ng tinapay. Next episode, simula na talaga ng construction. Yun lang, peace.